Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iniutos ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., hepe ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group, na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng mga social media platform sa bansa. Ito'y upang alisin ang lahat ng larawan at video na may kaugnayan sa insidente sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes, Agosto 18. Mula sa Camp Cramim, may report si Lea Ilagan, live. Lea, bakit nais ng PNP na ipatanggal ang mga video? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Isa itong unfortunate incident na hindi na dapat napapanood pa, lalo na ng mga kabataan. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaugnay nga sa kumakalat na video ng pamamaril, lalo na ini-livestream ito ng minor de edad habang isinasagawa ang pamamaril. Ayon kay General Nartates, inatasan niya ang PNP Anti-Cybercrime Group at iba pang unit na i-report at ipatanggal ang naturang mga video. Layo nito na maprotektahan ang komunidad. Posible din area kasing makaapekto ito sa damdamin at saloobin ng mga minor de edad. Nanawagan din si General Nartates sa publiko na wag nang i-share o i-repost ang naturang material dahil maaari itong magdulot ng dagdag trauma sa mga biktima at sa kanilang pamilya at makaapekto sa nagpapatuloy na investigasyon. Patuloy din ang investigasyon sa kung paano na ipasok ang dalawang baril maging ang nagtulak sa minor de edad para isagawa ang shooting incident. Tinitingnan din ng PNP kung may pattern sa ganitong mga insidente at kung anong intervention ang maaari pang gawin upang maiwasang maulit ang trahedya sa loob ng mga paaralan. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Inihain ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal ang House Bill number 1381 para makapagsagawa ng investigasyon ang kinaukulang House Committee sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dalawa ang nasawi sa insidente, kabilang na ang shooter. Layon ding silipin ng isasagawang investigasyon sa Kamara ang posibleng kinalaman sa trahedya ng digital platforms, online activities at interactions ng mga minor de edad. Gayon din ang access sa firearms ng mga kabataan, ipinatutupad na seguridad sa mga paaralan at child online safety. Pinulong ng Department of Education ang school authorities sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa naturang eskwelahan. Personal na nagtungo roon si Education Secretary Sani Angara kung saan nakausap niya ang presidente ng universidad na si Gilroy Anthony Andal, mga opisyal ng LGU at ng PNP. Kinumpirma ng Bureau of Customs na isang BOC-issued Glock firearm ang isa sa mga armas na ginamit ng grade 9 students sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, habang personal at lisensyado naman ang isa pang baril. Pansamantalang inalis sa pwesto ang tatay ng shooter na hepe ng Customs Police sa Port of Zamboanga habang sumasailalim sa administrative investigation. Patuloy naman ang investigasyon sa motibo ng pamamaril na ikinasawi ng 2 estudyante at ikinasugat ng isa pa. Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. What yung the isa one? yung isa ay personal firearm niya pero license siya. As per verification, certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP. Bago natin bigyan ng acknowledgement receipt at saka letter order, talagang binibriefing natin. Hindi tayo basta-basta nagbibigay o nag-i-issue ng firearm without proper education to these people. Saka considering na uniform service din sila dito sa Bureau of Customs, so may proper training naman ng mga ito. Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko
na wag nang i-repost ang mga video online ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang CICC sa Meta para ma-take down ang naturang video. May report si Mia Alonzo. Matapos bulabugin kahapon ng sunod-sunod na putok ng baril ang Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 mag-aaral at ikinasugat ng hindi bababa sa 9 na iba pa. Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial support para sa mga biktima at apektadong school community. Nakaabang na ang mga social worker at counselor ng DSWD sa Zamboanga para agarang makapagbigay ng mental wellness first aid at iba pang suporta maging sa posibilidad na sanhi ng insidente. Importante muna victims first. Kaya nga yung psychosocial intervention, yun muna ang pinagtutuunan namin ng pansin. Pangalawa, doon sa nakita namin sa Tacloban, maraming risk factors involved. To try to make sense of what happened. Meron ba, inaanalisa natin yung family issues kung meron. Pangalawa, tinitignan natin yung community issues kung meron inside the school. Pangatlo, yung mismong individual ba merong mga red flags na pinamalas this past couple of days. And pang-apat, meron bang mga external factors like doon sa Tacloban na meron lumabas na anggulo yung nihilistic extremist violence kung saan ginugroom sila online to be violent, to show acts of violence. So it's too premature. Basta ang importante, those are the 4 aspects that we will look at. Iniulat din ng Department of Health na magde-deploy ito ng mental health at psychosocial support teams kasama ang iba pang health professionals para tumulong sa mga mag-aaral at iba pang apektado ng insidente. Kabilang din sa inihahandang tulong ang assistance para sa medical expenses ng mga biktima. Samantalang nananawagan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na wag nang i-repost o bigyan ng karagdagang atensyon ng mga video sa mga ganitong uri ng karahasan. Nakikipag-ugnayan na rin ho kami sa Meta at ibang social media platforms para sa agarang pag-take down nito upang hindi na ho ito patuloy na kumalat at magdulot ng sakit at panic sa publiko or magamit sa pag-iimpluwensya pa ho ng iba. Hinimok din ng CICC ang mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak na aktibo sa social media, gaming platforms, messaging platform, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng CICC sa mga kinauukulang ahensya at stakeholders upang subaybayan ang online activities kaugnay ng insidente at nang makapagpatupad sila ng karampatang hakbang. Mia Alonzo, UITV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pinasisimula na ng Department of Public Works and Highways ang plano para sa gagawing disenyo ng pagpapalaki ng drainage system sa malalaking kalsada sa Metro Manila. Para sa detalye, ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may sinabi na ba ang DPWH kung gaano kalaki yung sukat ng gagawing drainage system? Magandang umaga. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, dodoblehin nila ang laki ng mga kasalukuyang drainage inlet malapit sa mga malalaking kalsada. Kung halimbawa ay 1 metro, ay gagawin nila itong 2 metro. Sa ngayon ay tinutukoy na ng DPWH ang mga malalaking kalsada na may kalapit na drainage system. Sa panayam kanina, kabilang sa binanggit ng kalihim ay ang EDSA, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Espanya Boulevard, Top Avenue at C5 Road. Ayon sa kalihim, posible na bago matapos ang taon ay makapagsimula na sila ng konstruksyon ng pagpapalaki ng drainage inlet. Kahit na walang flood control funds for 2026, meron naman tayong mga maintenance funds na pwedeng paggamitan doon. So gagamitin na natin yung maintenance funds natin to lengthen and make the inlets bigger. Samantala, in-inspection din kaninang umaga ni Secretary Dizon ang Remedios Pumping Station sa Rojas Boulevard. Dito inihayag ng kalihim na dumating na ang 2 bagong pumping machine at nakahanda na rin silang ikabit ito sakaling bumuti na ang lagay ng panahon.
Sa kasalukuyan ay may 4 na makina sa Remedios at Paura ang nasira matapos mabarahan ng basura. Yung basura, hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. Dahil, syempre, yung pump naman, higop lang ng higop yan. Problema, pag may basura doon, may higop din niya yung basura, hindi lang yung tubig. So, masisira. Sakali namang gumana aga itong mga ikakabit na bagong pumping machine ay makatutulong ito sa mabilis na paghupa ng tubig baha na nararanasan sa Top Avenue kapag malakas ang buhos ng ulan. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ilang biyahe sa mga paliparan at pantala ng kanselado dahil sa Tropical Depression Neneng at Habagat. Sa huling tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 5 flights ng Cebu Pacific ang kanselado ngayong araw, kabilang ang mga biyahe sa Manila, Kawayan, Tugigaraw at Bacolod. Habang may iba pang apektadong local at international flights ang naapektuhan din kung saan nakaranas ng negative visual ng runway ng paliparan. Samantala, may mga kanseladong biyahe rin sa mga pantalan sa Batangas, Bicol, Palawan at Mindoro ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa Port of Lubang, lahat ng biyahe ay kanselado habang kanselado rin ang MV Bunso Ferry 2 mula San Jose patungong Coron. Sa Nasipit, kanselado naman ang biyahe ng MV Light Ferry 11 patungong Hagna dahil sa problema sa steering system. Pinayuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline o shipping line para sa pinakabagong status ng kanilang biyahe. Umabot sa higit 9,000 mga paaralan ang naapektuhan ang face-to-face classes dahil sa epekto ng bagyong Neneng at ng Habagat. Batay ito sa datos ng Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Service ngayong araw. Pinakamaraming eskwelahang apektado ay sa Central Luzon, Calabarzon at sa Ilocos Region. Muling umakyat sa first alarm status ang Marikina River ngayong umaga. Base sa update ng Marikina Public Information Office, umabot ito sa 15 meters kaninang alas 9. Sa ilalim nito, ipinatutupad ang voluntaryong paglikas dahil sa posibleng pagbaha. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng Habagat. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa posibleng pagdami ng mga kaso ng leptospirosis habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, mas mababa ang naitalang mga kaso ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, may bahagyang pagtaas sa mga kaso noong Hulyo. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo Live. Mia, gaano na ba karami yung kaso ng leptospirosis ang naitala ng DOH? Aga, base sa huling tala ng Department of Health noong August 8, 2026, 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Pero ayon sa ahensya, mas mababa ito kung ikukumpara noong nakaraang taon. Gayunman, nakakita ang DOH ng bahagyang pagtaas noong buwan ng Hulyo. Tiniyak ng Department of Health na nakatutok sila sa posibleng pagdami ng mga kaso ng leptospirosis habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Ayon sa ahensya, nakahanda ang mga ospital at health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyente. Base sa pinakahuling tala ng ahensya noong August 8, 2026, may kabuuang 3,440 na kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ito ng 35% kumpara sa 5,380 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, nakapagtala ng bahagyang pagtaas sa mga kaso nito noong Hulyo. Mula July 12 hanggang July 25, umabot sa 348 ang mga kaso ng leptospirosis na mas mataas ng 27% kumpara sa 275 na kaso noong June 28 hanggang July 11. Kaugnay nito, naka-alert status naman anila ang mga apektadong health centers kung saan may nakaabang na 3.1 million doxycycline capsules sa DOH Central Office at Centers for Health Development.
Ayon pa sa kagawaran, pinalawak din ang benefits sa PhilHealth para sa leptospirosis. Noong July 15, itinaas na sa 63,000 pesos ang benepisyo para sa regular na pagpapa-ospital dahil sa leptospirosis mula sa dating 21,450 pesos. Para naman sa mga mas malubha at kritikal na kaso, maaaring umabot na sa 170,000 hanggang 411,000 pesos ang benepisyo. Samantala, paalala ng DOH hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat o galos sa balat. Kung hindi ito maiiwasan, paalala nila na magsuot ng bota at agad na maghugas ng kamay at katawan gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung walang simptomas, pinapayuhan ang mga na-expose sa baha o sa putik na magpakonsulta sa loob lamang ng 24 hours hanggang 48 hours para masuri ang panganib at mabigyan ng naaangkop na gamot o prophylaxis. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Tiniyak ng Malacanang na sapat ang supply ng gamot na panlaban sa leptospirosis kasunod na malawakang pagbaha. Kabilang na dito ang doxycycline na naka-preposition na sa mga evacuation center. Libre ring nagbibigay ng konsultasyon at gamot sa mga evacuee ang mga health service station habang nananatiling bukas sa mga health center sa Quezon City. Actually po, yung doxycycline for leptos po. Then yung for fever naman, ganyan. So meron din silang pang ano po nga. Naman po, may mga naka-preposition naman na goods po na May mga naka-preposition naman per dito po sa may mga gamot din, may mga naka-allotted naman dyan. At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan. Patuloy pa ring nararanasan ang masamang panahon sa Metro Manila. Ang ilang iskinita sa Santo Domingo sa Quezon City lubog pa sa baha. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Evan, ano ang sitwasyon dyan sa Santo Domingo? Nakakadaan naman ba yung mga sasakyan? Aga, nakakadaan na yung mga sasakyan dito sa malaking bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Dito, partikular sa NS Amorato Street, nakakaraan na yung mga sasakyan. Ngunit kanina hanggang alas 10:30 ng umaga hanggang tuhod pa yung baha. Ngunit dahil may mga naka-istasyon ng mga nag-ooperate mula sa Engineering Department ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, mabilis nilang napakupa ang baha dito sa mismong lugar. Bunsod ng malalakas na pag-ulan kagabi hanggang kaninang umaga, muling bumaha sa lugar ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa mga oras na ito, humupa na ang tubig sa malaking bahagi ng barangay. Pero dahil sa mababang lokasyon nitong NS Amorato Street, hanggang kaninang alas 10:30 ng umaga ay hanggang tuhod pa ang tubig. Ang Don Pepe Street at Calamba Street naman, bagamat wala na ang mataas na level ng tubig, tumambad naman ang mga niragasang mga basura. Yung isang araw pa ho, mag-isang linggo na, buka, pag-ulan, tataas ulit. Hanggang doon po yung ayun po, yung buwit po. Opo, ngayon pa lang po. Naman po talaga lagi yung problema, basura. Mga bago po kayo po, mula nung maliit pa po. Si Tatay Arnold maagang nagsimulang magwalis para matanggal ang mga nakahambalang na basura sa tapat ng kanilang bahay. Kalukuyan ay natapos na yung isinasagawang declogging operation ng Quezon City Engineering Department dito sa NS Amorato Street. Ayon sa mga nakausap nating opisyal, pupunta naman sila dun sa mga iba pang eskinita na merong pang tubig baha. Yan ay ayon na rin sa utos ng kanilang mga nakatataas na opisyal at maging sa isinasagawa nilang mga pagroronda dito sa buong barangay na ginagawa nila 24/7. Kanina aga, nung pumunta tayo dito hanggang kaninang alas 10:30 ay hanggang tuhod pa yung tubig pero mabilis na napahupa dahil mismo ang mga residente na rin ang tumutulong dito sa lokal na pamahalaan na magsagawa ng paglilinis. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.
Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Dalawang araw nang kansilado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bunsod ng patuloy na sama ng panahong nararanasan. At kung magtatagal pa ito ay maaantala talaga ang takbo ng nasabing paglilitis. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, may pinaplano na ba ang impeachment court kung sakaling magtutuloy-tuloy itong suspensyon ng trial? Aga kung susumahin, 3 araw na yung nakakanselang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ngayong linggo, 2 araw na yung nakansela at last week may 1 araw na nakansela. Gayunpaman sa ngayon, hindi pa o wala pang tinitingnan o pinaplano ang Senate Impeachment Court sakaling magtutuloy-tuloy na maantala itong nasabing paglilitis dahil ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol na siyang tagapagsalita ng korte. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita na super na de-delay o naantala itong paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa sama ng panahon. Ilang araw nang nararanasan ang malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila bunsod ng Southwest Monsoon o habagat. Dahil dito, apektado ang pasok sa government offices kaya naman nasususpende rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, natanong si Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, kung posibleng gawin ng virtual ang proceeding sakaling hindi gumanda ang panahon sa mga susunod na araw. Ngunit paliwanag ni Attorney Tonggol, mangangailangan pa ng formal na mosyon at makatwilang basihan mula sa magkabilang panig bago mangyari o magkaroon ng alternatibong paraan ng paglilitis. Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Tinawag niyang logistical nightmare o malaking pagsubok para sa impeachment court sakaling piliting ganapin sa virtual platform ang trial. Medyo mahirap po kasi dito, no? Sa ordinaryong korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugo-dugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung Respondents' Council, marami rin pong tao yun. Even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court for the meantime po until we find a better solution or better legal basis for that. Aga ngayon, nilinaw nga ni Attorney Tonggol na hindi talaga kinokonsidera ng Senate Impeachment Court itong pagsasagawa ng trial online dahil unang-una, wala itong legal basis at kung ipipilit, kinakailangan pa munang amyendahan yung existing na Senate rules maging yung Senate Court Impeachment
rules. At the same time, kung sakaling maipush nga ito, kung maamyendahan yung mga nabanggit na rules, kinakailangan din ng panahon ng Senate Secretariat para makapagprepara at hindi ito madaling trabaho para sa kanila considering yung dami ng bilang ng mga participants sa nasabing trial. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Walang inilabas na arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats. Sa halip ay nagtakda ito ng hearing at oral arguments sa August 20. Hiniling ng kampo ng Vice Presidente na ipagpaliban ang warrant at iginiit na bilang isang impeachable officer, maaari magdulot ng seryoso at mapanganib na resulta ang pagpapatuloy ng criminal proceedings laban sa kanya. Dahil sa magkakasalungat na mosyon mula sa depensa at prosekusyon, nagpasya ang korte na magsagawa ng pagdinig at ipinadala na ang kopya ng kautusan sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Kinumpirma ng Office of the President na kinansila na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan sa August 19 hanggang 24. Sa pahayag ni VP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Nagpaalala rin si VP Duterte sa tanggapan ng Pangulo tungkol sa patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule na isaan niya itong seryosong concern kung saan nakakompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority ang OBP na in-issue noong August 17 at kinansila kahapon August 18. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President na i-disclose o isapubliko ang travel authority ng lahat ng mga government official pati na ang nagagastos na pondo para dito. Inilabas ng Vice Presidente ang naturang statement kasunod na naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat umanong malaman ng mga Pilipino ang mga pagbiyahe sa abroad ng Vice Presidente kung saan umaabot sa 7 million pesos ang nakalaan budget para sa security at staff services tuwing bibiyahe si VP Duterte. Sa official statement ng Vice President, binigyan diin ito na ang transparency at accountability ay dapat na mag-apply sa lahat ng tanggapan lalo na't pera ng taong bayan ang ginagamit sa ganitong mga biyahe. Extended muli ang medical leave ni Senator Loren Legarda na nagsimula noong August 3. Para naman sa Office of the Ombudsman, kahina-hinala na ang pagliba ng senadora sa gitna ng kinaharap nitong kaso. Narito ang ulat ni Jed Neresina. 3 linggo nang hindi nakikita sa Senado si Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., muling nagbigay ng formal na abiso sa kanyang tanggapan ng opisina ni Senator Legarda kung saan in-extend ng mambabatas ang kanyang medical leave hanggang ngayong araw August 19. Base sa impormasyon, nagsimula ang medical leave ng senadora noong August 3 na dapat sana ay hanggang August 12 lamang. Pero para sa Office of the Ombudsman, kahina-hinalaan nila ang extension ng medical leave ng mambabatas. Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kailangan na nila itong bigyang pansin dahil may kasalukuyang kinahaharap na kaso si Senator Legarda. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, you know, these are things that we have to know, no?
Dahil nasa France umano ang senadora kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi inaalis ngayon ng ombudsman ang posibilidad na may nilalakad o inaayos ang mga ito. Possible na nag-seek ng asylum, however, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. Dagdag ni Assistant Ombudsman Clavano, tinitingnan nila sa ngayon ang posibilidad na kanselahin ang passport ng mag-ina sakaling magtagal pa sila sa abroad. Bilang tugon, muling binigyang diin ni Senator Legarda na ang kanyang pagpa-file ng medical leave ay alinsunod sa mga patakaran at polisiya ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang malinis na record sa public service ng mga paratang na walang basihan. Tiwalaan niya siya na sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapatutunayang wala silang kasalanan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni DPWH Secretary Vince Dizon na binantaan niya si Caloocan Representative Edgar Erice na zero allocation. Binigyan din ng opisyal na nakabatay sa pangangailangan ng mga Pilipino ang paglalaan ng pondo. Ayon kay Secretary Dizon, handa niyang kausapin si Congressman Erice at iba pang mga mambabatas kung mayroong ganitong mga katulad na usapin. Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hinamo ng palasyo si dating DPWH Secretary Rogelio Singson na maglabas ng ebidensya sa aligasyon nitong isa na namang scam ang Convergence and Special Support Program ng pamahalaan para sa mga maanumalyang proyekto. Iginiit ng Malacanang na matagal nang umiiral ang programa at ginagamit ito sa iba't ibang infrastructure projects na sumusuporta sa turismo, agrikultura, edukasyon, kalusugan at iba pang pambansang prioridad. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. Bagamat inako na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mabagal na pagresponde sa isang tawag sa 911 hotline noong weekend, iniimbestigahan na nito kung sino ang nagkulang sa issue na nagresulta sa pagkasawi ng ama ng aktor na si Basti Asri. Nasa 33 operator ang tinitingnang posibleng may kaugnayan sa insidente, habang sinabi ng DILG na inilipat agad ang tawag sa lokal na pamahalaan, ngunit nahirapan umano ang responders na tukuyin ang eksaktong address. Iginiit din ng 911 na may voice cancelling feature ang kanilang mga headset at iniimbestigahan pa ang alegasyon ng tawanan sa linya. Tiniyak ng ahensya na pananagutin ang sinumang mapapatunayang nagkulang sa paghawak ng emergency call. We extend our deepest condolences to the family of Mr. Omar Asri. We are deeply sorry for your loss. DILG takes full responsibility for every gap we find, and we will find them. That is the commitment we are making today. Not just to the Asri family, but to every Filipino who picks up the phone and dials 911. If there is any person or are persons na found na meron silang kakulangan
or kasalanan sa incident na ito, definitely they will face legal action from the department. So, but for the investigation to complete yung kanilang mga reports. Tiniyak ng Malacanang na naunawaan nito ang naging damdamin ng publiko sa ipinost ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa gitna ng mga pag-ulan at malawakang pagbaha na naranasan noong Lunes. Ito'y matapos na marami ang hindi nasiyahan sa timing ng post ng unang ginang kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan na para sa iba ay naging insensitive umano na itinaon pa kung kailan marami ang nagkaaberya dahil sa matinding ulan at pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may karapatan ang bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon. Pero binigyang diin din ng palace official na walang masamang intensyon ang First Lady sa naturang post. Nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan. Umabot na sa nasa 200 individual ang nahuli sa iligal na pagtatapon ng basura gamit ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng mga problema sa basura na nagdudulot ng pagbaha. Mula sa Maynila, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano ang multa na ipinapataw ng MMDA sa mga nahuhuli sa paglabag sa anti-littering campaign ng MMDA? 500 piso na multa o community service ang ipinapataw na parusa sa anti-littering ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay habang isinusulong pa ang unified o single ticketing system ng Metro Manila Council laban sa iligal na pagtatapon ng basura kung saan umaabot ang multa ng hanggang 5,000 piso sa mga lungsod at 2,500 pesos naman sa munisipalidad. Nilinaw ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na hindi niya tinatawag na NCAP ang sistemang gamit sa anti-littering. Ito ay dahil ang No Contact Apprehension Policy ay pangunahing nakatuon sa mga paglabag sa trapiko. Sa halip, nagtalaga rin ang MMDA ng Garbage Police na nakikipagtulungan sa mga kawani ng mga lokal na pamahalaan. Pangunahin na ang mga tauhan ng mga barangay. Ayon kay Torre, marami na rin ang nahuli nila sa 3 buwan na pinaigting na panguhuli ng ahensya laban sa iligal na pagtatapon ng basura sa National Capital Region. Siguro mga naka-hundreds na rin kami, baka naka-200 na rin kami. Kasi ang marami talagang huli natin, yung mga tao natin, yung mismo mga aming mga environmental police na mga member ng aming HPSEPO. So sila yung mga nag-coordinate sa barangay, sila yung mga nanguhuli kasama ang barangay, or kung ang barangay may mahuli, kasama sila sa pag-file ng kaso if ever na ang ticket ay hindi binabayaran kasi tinitikitan eh. Binigyan diin naman ng MMDA General Manager na hindi lang pagbumulta ang solusyon sa problema ng pagkakalat. Pangmatagalang layunin din nito anya ang pagbabago sa kasanayan at pag-iisip ng mga Pilipino pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Kasama niya sa plano ang mas malawak na information at education campaign lalo na sa mga mag-aaral. Dagdag pa ni Yusek Torre, nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa Department of Education para sa pagbuo ng angkop na educational program kontra
littering. Layo nitong maituro sa mga bata ang tamang pag-handle at pagtatapon ng basura bilang bahagi ng pagbabago ng behavior sa komunidad. Mula dito sa Maynila, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nahihirapang makadaan ang mga light vehicle tulad ng motorsiklo sa MacArthur Highway sa Dalandanan, Valenzuela City. Ito ay bunsod ng pagtaas ng tubig baha sa kalsada dahil sa mga pag-ulan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dante Amento live. Dante, kumusta na yung sitwasyon dyan sa Dalandanan, Valenzuela City? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon, kung makikita nyo po sa likuran ko, medyo humupa na yung tubig baha dito, Aga, kumpara kanina. Pero gayon pa man, yung mga light vehicles ay hirap pa rin dumaan dito. Bagamat may mga pumipilit na tumawid, pero dito makikita po natin, may mga kababayan po tayo dyan, mga motorista, yung mga nakamotorsiklo ay hindi na po nilang pinilit pang makatawid dito, dahil baka pagdating sa gitna ay tumirik yung kanilang sasakyan. Kanina nga may mga ilan na tayo nakitang mga sasakyan ngang tumirik at kaya yung iba, ayan ang kanilang ginawa, naghihintay na lamang sila rito hanggang sa mamaya. Kung tuloy-tuloy na walang pag-ulan ay huhupa na itong baha. Meron namang agano na ino-offer ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City na mga truck. 4 na unit yun, nakita natin kanina, para doon sa mga binabaha na talaga, kung sila ay mahihirapan doon sa kanilang mga lugar, kumbaga wala silang masasakyan, libreng sakay naman ito, so pwede silang sumakay doon, palapit sa may isang mall dito sa Valenzuela, naka-park yung 4 na mga unit ng mga sasakyan na maaari pong magamit ng ating mga kababayan kung sakasakali pong nangangailangan sila ng halimbawa emergency, kung gusto nilang magpalikas o kaya mahihirapan silang tumawid kung meron silang pupuntahan. So far, dito po, itong lugar na ito, isa lang ito sa part ng Dalandanan, Valenzuela na binabaha. Kung tayo ay pupunta ng pa-south, papuntang Valenzuela, ganun pa rin. May mga part pa rin ito na binabaha. At nag-ikot din tayo dito sa iba't ibang parte ng Valenzuela kanina. May mga kalye pa rin, papasok sa mga subdivision na binabaha pa rin. Bagamat ayon sa pamahalaang lokal, gumagana naman yung kanilang pumping station sa 18, kung di tayo nagkakamali. Yun nga lang, kung dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ay hindi rin kaya noong pumping station na mapahupa na tuloy-tuloy yung mga pagbaha. So far, yun ang ating update mula rito sa Valenzuela. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Itinaas ng Pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila kaninang alas 8 ng umaga, bunsod ng pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat. Sa ilalim nito, inaasahan ng walang patid na pag-ulan sa loob ng 1 oras hanggang 2 oras. Posible rin ang mga pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pinapayo ang voluntaryong paglikas sa mga evacuation center para sa kaligtasan. Ipinatutupad ngayong araw ang special non-working holiday sa Quezon City at sa Quezon Province. Kaugnay ito ng paggunita sa 148 kaarawan ni dating Pangulong Manuel Quezon. Dahil dito, walang pasok ang mga pampubliko at mga pribadong opisina sa lungsod at sa lalawigan. Palalalimin pa ng Australia at Japan ang kanilang ugnayang militar. Ito ay sa pamamagitan ng pagsubok sa mga hypersonic missile at iba pang projectile. Ayon kay Deputy Prime Minister Richard Marles, kabilang sa kanilang susubukan ang isang laser system na magkatuwan nilang binuo. We have previously spoken about seeking to increase the level of engagement between our defence, science and innovation sectors. Today we can announce that through that collaboration we are progressing a project which is called BUBOOK. Project BUBOOK is about an enhanced laser capability that can be put on land combat platforms as well as littoral platforms
which gives greater protection and situational awareness by using laser to optically detect incoming threats. Sinabi naman ni Japan Minister of Defense Shinjiro Koizumi, inaasahang magdudulot ito ng mas mabuti at pinahusay na kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa. We confirm that we will further promote cooperation regarding the use of Australian test ranges. If the Japan Self-Defense Forces are able to conduct test launches of standoff missiles, such as hypersonic missiles in Australia, it would be a groundbreaking development, second only to similar cooperation with the United States. We will therefore accelerate discussions toward realizing this objective. Nanindigan ng Hamas na nananatili ang kanilang commitment sa US-backed Gaza peace deal habang nagpapatuloy ang negosasyon sa demilitarization. Ito ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Hamas na si Hassem Kazem. Sa kabila rin ito ng wala pang malinaw na pag-aproba ang Israel sa roadmap na ipinasa ng mga mediators hanggang ngayon. Naganap ang rare meeting ni US Special Envoy Jared Kushner sa Hamas sa Egypt noong linggo bago siya nakipagpulong kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Jerusalem. Ayon kay Kushner, maaring magsimula ang disarmament ng Hamas sa loob ng 30 araw at hindi sisimulan ang reconstruction ng Gaza hanggat hindi ito nagaganap. Naglabas ng sanctions ang Trump administration laban sa International Criminal Court at sa tagapamuno nito na si Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdoulaye Sey. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, naglunsad siya ng diplomatic campaign noong nakaraang buwan upang i-dismantle ang ICC threat sa national sovereignty ng Amerika. Binigyan din niya na hindi dapat dalhin sa ibang bansa ang sinumang Amerikano para humarap sa anumang anya ay pretend offenses. Ang sanctions kontra kina Akane at Sey ay bahagi ng misyon ng administrasyon ni President Donald Trump na ipagtanggol ang mga Amerikano laban sa anumang pag-usig ng ICC. Alright, Aga, kumusta ang iyong pagbiyahe papunta dito sa UNTV? Medyo maluwag kasi siyempre walang pasok, dahil nga doon sa sama ng panahon. Pero nakikisimpatya tayo, Ella, doon sa mga kababayan natin na talagang nahihirapan dito sa kapag umuulan ay bumabaha. Kumbaga talagang magkasama na yan . Pero ang payo natin sa kanila, siyempre sa awa tulong ng Panginoon ay lagi tayong tumingin doon sa mabuting bagay na dapat natin gawin. Lalo na pagbaha, Ella, di ba? Nakita naman natin kanina kung paanong yung mga bata ginagawang swimming pool. Gaya nga nung babala ng DOH, siyempre merong mga sakit na maaaring makuha doon sa paglusong sa baha gaya ng leptospirosis. Kaya ingat po tayo. Pagka nakakakita tayo sa social media, lalo na po yung mga bata, panawagan ko lang po sa mga magulang na may mga anak na maliliit pa, na huwag niyo pong payagang maligo sa ulan o yung magtampisaw sa ilog dahil hindi po tayo nakakasiguro, baka maaksidente po ang ating mga anak. Kaya pagbawalan niyo po at huwag niyong payagan. At saka maging po tayo, kumbaga updated sa mga balita sa LGU, lalo na yung mga malalapit doon sa dagat. Pag sinabing likas na talaga. Dahil maaaring maging, cause of ibang mga masasamang bagay kapag nagmatigas po tayo. Diba? Kaso minsan talaga, alam mo yung mga ayaw kaagad lumikas dahil parang iniisip nila, paano yung mga gamit nila sa bahay, baka mas lalo pang mawala, kaya ayaw nilang lumikas. Pero dapat po talaga, kailangan kapag sinabihan na kayo lumikas, likas na. Okay? At sa awa tulong ng Diyos, nandiyan naman yung LGU, di ba? Mayroong mga naman tayo, mga center na pwedeng pansamantala, doon muna tumuloy. Dahil meron namang mga hot meals na ibinibigay, assistance from the LGU. Kaya itong problema na ito, Ella, talagang nangailangan ito ng tulong-tulong na solusyon . Parang nagkakasabay-sabay pa nga yung mga problema natin dahil kapag nakakita tayo sa social media, lalo na yung shooting incident sa Zamboanga, yung
ano nangyayari sa kabataan ngayon? Ano yung, dahil siguro minsan hindi mo rin sila masisisi. Yung mga, mga games, parang sa kanila gusto nilang gayahin yun. Kaya siguro talagang dapat tanggalin na yun. At yung mga magulang ulit po, bantayan nyo ang inyong mga anak kung ano yung mga pinapanood nila sa kanilang mga social media. Kaya ngayon nakapagtataka doon dahil hindi naman ito isang bagong kaso na mayroong mga shooting incident sa mga eskwelahan. Kaya nga naghigpit nga yung mga eskwelahan, di ba? May mga metal detector na silang inilulunsad. Kaya yun, gumugulo ngayon yung investigasyon doon sa Ateneo sa Zamboanga, di ba? Kung paano nangyari na nakalusot yung baril at ano yung motibo ng bata. At doon naman sa mga tao, wag nyo na, alam mo, payag ako na huwag nang ipakita sa social media. Kasi baka pag nakita ito ng bata, maaari nilang gayahin din. Alam mo, yung for curiosity, ano kaya mangyayari pag ginayo ko to? Kaya sa akin, parang wag na po natin i-repost o i-post pa sa ibang social media. Kaya talagang dapat talaga na imbestigahan at gawa ng mas mahigpit na alituntunin itong mga nangyayari ngayon. Gaya niyan, yung security sa mga eskwelahan, at ano yung motibo, yung mga online games na binabanggit mo, yung mga talagang mararahas na mga games online. Kaya talagang napapanahon po. At dapat nga, noon pa yan Oo, di ba? na magkaroon ng restriction. Ano to, kailangan ba mas mahigpit? Di ba? Okay. Ayan po, at sa ating pong iiwang mga salita po ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 18, na nagsasabi, "Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.